Nauubaya na sa Senado ang impeachment trial ni VP Duterte. No, it's up to them. It's up to them. We leave it up to the sound script. Simulan na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Now, I will treat this impeachment complaint of VP Sara like any other impeachment complaint. There's nothing special about it. Budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Yun ang pasabog ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa pagtakbo umano sa pera sa ating pamahalaan. At ayon pa sa kanya na hindi daw masakit para kay Vice President Sara Duterte ang ginawang pag-impeach sa kanya sa House of Representatives. Kung maalala ninyo, noong Miyerkules, di ba nagsagawa ng impeachment ang House of Representatives. At sabi pa niya na sa isinagawang press conference noong Biyernes na mas masakit daw yung iwanan ka ng boyfriend o iwanan ka ng girlfriend kaysa ma-impeach. So, yun ang unang pagharap ni Vice President Sara Duterte sa mga mamahayag mula ng patalsikin siya sa mga mambabatas. At maalala ninyo, lumagda ang 240 na mga babatas para ma-impeach si Vice President Sara Duterte at 215 sa mga mambabatas na ito nagmula dito sa Mindanao kung saan balwarte mismo sa mga Duterte. Tatalakayin natin ito mga kapatid sa ating live streaming. Samahan ninyo ako. Kasi malingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! At kumusta sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming. Ang daming mag-react lalo na sa mga kapatid nating Katoliko pag tatalakayin na ang may kaugnayan sa politika. Ang sasabihin nila, mangaral ka na lang. Idipinsa mong pananampalataya ng simbahang Katoliko at huwag kang sasali sa usapang politika. Oh. Yan. Kaya nga, kung maalala ninyo, si San Juan Evangelista, San Juan the Baptist, San Juan Baptist, di ba? Kung kayo'y nasa panahon ni San Juan the Baptist, na tinitira niya ang imoralidad mismo ng namuno sa kanilang lugar. Sasabihin mo ba, Juan, huwag ka nang makisawsaw sa usapang imoralidad na may kaugnayan sa ating politika. Magbinyag ka na lang at mangaral. Ayon kay Bishop Joel Bailon, hindi po pwedeng sabihin hindi makialam ang simbahan sa politika kasi ang politika po ay isang daigdig na kung saan merong moral component ang ginagawa doon. Merong mali, merong tama, may mabuti, may masama. At ang simbahan ay tinatawag na manindigan kung ano ang tama at ituwid kung ano ang mali at ano ang masama. So, hindi po pwedeng sabihin na walang pakialam ang simbahan dito. Pag nasira ang daigdig, pag sinira ang kalikasan, pag binaliwala ang tunay na kapasyahan ng tao, mananalitig ba lang maupo at nakalud ang simbahan, sasabihin namin, Lord, hear our prayer, at wala tayong ginagawa. Sabi nga ni St. Paul, sa isang sulat niya, woe to me if I do not proclaim the gospel. But to proclaim the gospel is also to proclaim the gospel of justice, the gospel of truth, the gospel of right. So, hindi po pwedeng sabihin na walang pakialam ang simbahan dito. Makikialam po at makikialam ang simbahan for as long as there is a moral component in issues like this.
Wala pong kapangyarihan ng simbahan maghumatol kung ang COMELEC ay tama o yung nag-akusa ay nagkamali o tama siya. O hindi ho namin sinasabi yun. Wala kaming karapatang magdesisyon doon. At ang sinasabi ng simbahan, sana ang lahat ng ito ay bunga ng isang matuwid na dahilan para lang makita ang tunay na paglilingkod na inaasam-asam ng mga tao sa bayan. At ayon kay Mayor Magalong, grabe umano ngayon ang korupsyon. Kaya nga, ang daming mga politiko na ayaw ng bababa sa pwesto. Mamibili sa boto dahil ang sarap umano sa posisyon at pera. Alam mo, ngayon na nandito ako sa politics, ngayon ko lang nalaman na kakaunti lang pala ang politiko talaga na sincere. Sincere. Karamihan ng mga politiko kaya tumatakbo. Dahil dun sa acronym na MAP. MAP, MAP. Masarap ang posisyon, masarap ang power, at higit sa lahat, masarap ang pera. Yun lang yun eh. Yun lang naman talaga incentive nila. Kaya kita mo, nandyan kung ano-ano na lang ang sistema para manatiling sila. Ginagawa nilang magastos ang eleksyon. Para sila lang. Kasi yung iba namang kandidato, wala namang kakayahan. Kaya dito sa Pilipinas, mananalo ka lang kung may pera ka. Maswerte lang ako na tumakbo ako rito sa Baguio dahil dito sa Baguio, makimay vote buying, hindi na nanalo, yun ang bumibili. Pinipilit pa rin na, it never succeeded. Sana ganun na ganun pa rin ang Baguio. Grabe ang prinsipyo sa Baguio, no? Na kahit yung may mga bumibili ng boto, di mananalo. So, naninindigan talaga mga kapatid natin diyan sa Baguio. Okay. May isinagawang press conference si Senate President Escudero, mga kapatid. Ito na ba ang paggulong sa Senate hearing, trial, kaugnay sa impeachment complaint? Sino ang posibleng papalit? Kung sakali, matanggal sa pamamagitan ng impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Ito ba? Ang House Speaker ba, Romualdez, o ang Senate President? Sino kaya ang papalit? Kung maalala, daming sumusuporta talaga sa tandem ni VP Sara at BBM dahil ito ang kinikilala ng karamihan na pag-asa ng ating bansa. No? Noong tumakbo sila, pero ngayon, grabe. Grabe ang bangayan sa politika. Sa mga malalaking politiko sa ating bansa. Duterte versus Marcos and Romualdez. At sa bangayang ito, sigurado na ang mga kapatid nating mahihirap ang talagang matamaan sa bangayan ng politika. So, bago lang yan, ang press conference talaga ni Escudero, no, Senate President Escudero, kaugnay sa Senate trial nitong impeachment. Pero bago yan, may interview sa Rappler si Vice President Sara Duterte kung saan sinabi niya paano gumalaw daw ang pera sa ating bansa na kinontrol sa dalawang politiko. Budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Kung maalala ninyo na si Congressman Zaldico sa appropriation, mga kapatid, matapos yung isinagawang rally ng Iglesia ni Cristo, di ba? Pagbalik sa Kongreso, tinanggal siya sa pwesto. Yan ang katotohanan. Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Ang halimbawa ko dito,
Sa DepEd muna tayo. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag inapprove na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yon sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi, ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito dahil makikita nyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. Net, 5 billion, lumabas ang budget approved, 15 billion. So may iintindihan niyo, 'di ba? Bakit pa tayo magbo-budget hearing para sa Office of the Vice President? 2 tao lang naman ang nasusunod. Sandali mo na. May naipost ako sa Facebook page kasi, sa Facebook account ko, kaugnay sa ulat ng Raffler. Ito, interview ito ng Raffler. Ang daming mga Katolikong nagalit sa akin. Hindi naman ako ang naggawa sa naturang report. Share lang yon, no? Bakit daw sinishare ko yung sa Raffler? Na bias daw ang Raffler. Anti-Duterte daw ang Raffler. Kaya may mga sinagot din ako. Grabing tira sa iba. Sinagot ko. So, kung mali ito, ibig sabihin, mayroong tama na statistics. Pwede mo ibigay ang tama kung mali itong sa Raffler na ito. Ito po ang na-post ko. Ang daming nag-react. Kahit mga Katoliko at yung mga CFD, post ko lang yan, share ko lang yan. At daming nagsabi, nag-unsubscribe na ako sa iyo. Grabe talaga, no? Diba? Ang reaction nila. Ngayon, itong interview ito, Raffler ito na interview. Ibig ba sabihin, di paniniwala ang interview ito dahil bias ang Raffler? Okay. Ako, matagal ako sa media. No? Matagal ako sa media. Sa newspaper, sa TV, sa radio. Kaya, inuulat natin ang mga pangyayari talaga na may kaugnayan sa ating bayan. Okay, tuloy natin dito. Raffler, ito na interview. Sa budget ng bayan natin, halimbawa, taong 2024, kung makikita nyo, ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19 billion. Noong lumabas na ang House version ng Appropriations Bill, ay naging 24 billion ito.
So, approved 19 billion, paglabas sa House, naging 24 billion. At doon sa 24 billion na yon, kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion ng repairs ng classrooms at nilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. So, ang naiwan sa repairs, sa kawawang mga classroom, ay 1 billion. Kaya, makikita nyo, sa papel, nandyan yan. Naging 24 billion. At hindi lang yan, dahil noong 2023 ay hindi ako pumayag na hindi masunod yung DepEd na rules sa paano mag-classroom construction based on need, ang ginawa ngayong 2024, inattach nila ang listahan na kung saan gagawin ang mga classroom construction worth 17 billion. Makikita nyo yon sa papel. Pagdating namin sa Senate, nakita yon ng mga senador. Tinanong nila ang Department of Education, totoo ba o hindi totoo na galing sa inyo ang listahan ng 17 billion ng mga classroom construction? So sabi namin sa mga senador, hindi totoo. Hindi namin magagawa yung trabaho namin. Hindi natin masosolve ang classroom backlog kung ganito ang nangyayari. Pwede ba ninyo kaming tulungan? Yung mga senador naman, very helpful sila. Oo, tulungan namin kayo. Kaya nga kung makikita ninyo sa interpellation ng isang senador doon sa budget hearing sa Senate, tinanong niya diretso, galing ba sa DepEd ang listahan ng 17 billion? Galing ba sa DepEd ang listahan na inattach doon sa House version? Sinabi namin hindi. Hindi galing sa amin yan. On record yon. Makikita nyo sa mga videos, balikan nyo yung mga videos. Makikita nyo. Yes, my concern, Madam Chair, Mr. President, under the GAB, I observed that there was an increase in the budget for the construction of new classrooms from 19.6 billion to 24.6 billion. However, this is my concern, which you mentioned earlier, that the repairs and rehabilitation of classrooms was decreased from 6.5 billion to 1.5 billion. I also have information, Madam Chair, Mr. President, that 24.6 billion allocated under the GAB, but only 9.8 billion from the allocation is left to the discretion of DepEd. Kaya hindi ko na kailangan ng witness kasi makikita nyo sa papel. Tapos dumating ang BICAM, walang nangyari dahil ang nasusunod doon ay si Congressman Zaldico at si Congressman Martin Romualdez. Kaya nandun pa rin naka-attach yung 17 billion na ginawang listahan ni Co at ni Romualdez. In fact, balik lang ako konti sa'yo ha. Kahit yung mga congressman, nakikita nila yung problema ng ginawa nila na pag-attach ng listahan sa budget. Kasi doon sa basic education hearing noong May 2024 ng House of Representatives, merong isang congressman nagreklamo, bakit ang tagal ng classroom construction? Bakit ang tagal? Sabi nung USEC ng DepEd, kasi may pabago-bago sa listahan ng DPWH dahil hindi kami ang gumawa ng listahan. Yeah, Mr. Chair, with respect to the 17 billion in Annex A of the GAA, we are not privy on how the school sites were chosen. So, be it as it may. How is it chosen? I'm not privy to that, Mr. Chair. When the GAP came out, there was a 14.7 billion Annex A. Then when the committee, the GAA came out, from 14.7 it became 17 billion. So we are not privy to how the list was generated. So dagdag ko lang yan,
doon sa confirmation na kinuha nila yung budget ng DepEd at isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Yan ang interview ng Rappler sa kay VP Sara. Ngayon, may press con bago pa lang kanina, no? Si Senate President Chis Escudero, ito'y kaugnay sa impeachment trial. Simula na ba ng Senado? Pakinggan natin. Patuloy yon ng sabay, pwedeng mauna, pwedeng sumunod. Wala siyang bearing sa impeachment proceedings na isasagawa ng Senado. Kunin sa records ng Senate? Mukhang mauuna naman sila eh. Hindi kukunin ng Senado yan. Ulitin ko. An impeachment court, like any court, is a passive body. Wala kaming gagawin. Hindi to parang investigasyon ng Senado na mag-iiso kami ng sampina para sa mga ebidensya o testigo na magpunta. Trabaho yan ng magkabilang panig ng prosecution at ng defense. Kung sakasakali na hilingin yan sa korte o sa NBI, at trabaho din nilang ipresenta yan. Nasa kabilang panig ang tutulan yan at sa parte ng Senado, nasa trabaho naman namin, ay magdesisyon o magpasya kaugnay sa mga kahilingan tulad yan. But it can be done. It is possible. Tapos na agad. Ligan na, kain na tayo. Ay. Press conference ito kanina. No, they can present the same witnesses. They can present the same pieces of object or documentary evidence. That is totally up to them. Karapatan naman ng kabilang panig, kung sakasakali, kung may basis sila, natutulan niya ang presentasyon yan. Sino naman ang nagsabi? Sino ba nibago na naman? Mahirap naman mag-comment ng walang name. Dapat may name. Teorya niya yon, pero sa tingin ko nga, meron ng jurisdiction ang Senado dyan sa kasong yan dahil tinanggap na namin eh. Mag-convene man o hindi yung korte to receive evidence, mag-iiso na ng mga jurisdictional orders ang impeachment court na ito. Kaugnay ng pagpapasagot, na pag-usapan na natin yan, pagpapasagot sa nasasakdal at paghingi ng tugon doon ng prosecution naman. So, technical na term yung ginagamit marahil ni Justice Ascunan, yung pag-convene. Kasi physical convening ba yon o na nagkaroon na ng jurisdiction ng impeachment court? Ulitin ko, may jurisdiction na sa aking pananaw ang Senado sa subject matter of impeachment. Wala pa kaming jurisdiction sa katauhan ng nasasakdal ni Vice President Sara hanggat siya hindi pa sumasagot at na-arraign. Pero, subukan ko so anong gusto nga niyang gawin namin? Sundan natin sa logical conclusion yung mga nagsasabi niyan. So mag-convene kami pero wala muna kaming gagawin. So anong gagawin namin pag-convene namin? Pero sir, pwede na ba kayo? Hindi, anong gagawin muna namin? Wala, di ba? Pero yung pre-trial nga pwedeng magawa na hindi nagko-convene dahil maghihintay ka lang namang sumagot eh. Pero sir, the Vice President for her answer and yung mga yes. But these are all pre-trial matters. When you say without convening as an impeachment court, by analogy, let's use the current courts. Nando na kasi yung korte. So mag-i-issue siya ng mga order, yung judge, bago pa mag-trial. Hindi pa naman technically trial yung pag-issue ng summons eh. Hindi pa siya trial. So when you say trial shall forthwith, trial means reception of evidence.
Wala pa tayong reception of evidence. Depende nga sa rules ng Senado. Kasi sa kasalukuyang rules ng Senado, nakalagay doon. If you may want to read it. The Senate President, it does not make mention of an impeachment court. Kasalukuyang rules yan, ha? The Senate President shall take proper order of the subject matter of impeachment. So, maaring bahagi yon ng trabaho ng Senate President depende nga sa itatalaga ng rules. Hindi siya kinlarify ng rules. Isa yon sa mga bala ko i-clarify sa rules. Kung tatanggapin ng mayoriya ng Senado. Kung hindi tatanggapin ng mayoriya ng Senado yon, depende sa ilalaman ng rules na aprubahan ng Senado. Kung ipoprohibit yon specifically. Kung sabihin halimbawa ng rules, gusto ng nakararami ngayong 19th Congress, kailangan sumumpa na tayo, mag-impeachment court na tayo bago magawa lahat yan. Susundin namin ang gusto ng nakararami. Ang sinasabi ko ay, pwedeng hindi kailangan gawin yon nang nai-issue yung summons. Well, opinion niya yon. So, ulitin ko, depende sa ilalaman ng rules. So, isang boto na yon, pabor doon. Wala akong particular na posisyon, ha. Okay lang sa akin either way. Ang sinasabi ko lamang sa inyo, yung dalawang yan ay posibleng mangyari at magawa. Na nag-convene at nag-issue ng summons, nang hindi nag-convene na nag-issue ng summons. Papadala na namin, siyempre pagdedebatihan yun sa plenary. We are a body of record. Hindi naman pwede magdebate kami sa text. Hindi nyo alam kung saan galing yun, bakit nagkaganyan. So, ipepresenta namin yung draft at pagdedebatihan yun malamang sa floor. Ano ba yung beat mo? Sir, you mentioned na meron na pong final costing. Sir, malalabas na po ba yun? Inaasahan ko sasabihin niya ni Senator Cayetano soon, pag nakita natin siya. Hindi, wait lang. Iyon ang bahagi sa press conference ni Senate President Chis Escudero, kaugnay sa impeachment na complaint na nasa jurisdiction na ng Senado. Kung maalala nyo, ulitin natin, 240 sa mga mambatas ang lumagda para sa impeachment. At sabi nila, meron daw umanong equivalent na may mga nag-comment sa post. Well, dapat may ebidensya din yung haka-haka. At 215 sa mga mambabatas nagmula mismo sa Mindanao, yung baluarte ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, sa politika talaga, walang permanente. Walang permanenteng kaibigan. Ang sigurado lang, may permanenteng interest sa politika. Di naman lahat, meron namang mga matitino din. Kaya nga, tulad ni Mayor Magalang, na may mga ibinuking na katiwalian sa loob ng... So, yung 4 na impeachment complaint na isumiti na ng House of Representatives, mga kapatid, kung maalala niyo, yung 3 naunang impeachment complaint ay na-archive yun ng Kamara at nang naisumiti yung ika-4 na impeachment complaint kay House Secretary General Reginald Velasco noong Miyerkules, 215 sa mga kongresista ang naglagda. At kauna-unahan yung presidential son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. At kinabukasan, nadagdagan ng 25 na mga lumagdang kongresista. At naging 240 sa kabuuan.
At kabilang sa ground ng impeachment, yung sabuatan umano para i-assassinate si President Ferdinand Marcos Jr., yung First Lady, Lisa Arnieta Marcos, at yung House Speaker na si House Speaker Martin Romualdez. At kabilang din sa naturang reklamo, yung hindi daw maipaliwanag na paggastos ng 612.5 million na confidential funds. At yung sinabi pa nilang panunuhol daw at korupsyon sa Department of Education. At may dagdag pa yung tinatawag na extrajudicial killings. At may dagdag pa yung tinatawag daw na betrayal of public trust and large scale of corruption. So, may video ko nakita, si Pangulong Bongbong Marcos, may tira din siya. Lalo na sa mga makasa China. Ito, sa banata nila, siguradong ang mga mahihirap ang matatamaan, lalo na ang ekonomiya. Pero, kung totoong may nakawan talaga, dapat lang may makulong. Di po ba? Kung kayo, galit kayo sa mga isyu na may kaugnayan sa ating bayan kung tatalakayin, dapat galit tayo sa kasamaan at hindi tayo papabor lang sa politiko na dahil yun ang pinili ko. Paboran natin ang ating mismong bayan. Ulitin natin, ayon kay Mayor Magalong. Alam mo, ngayon na nandito ako sa politics, ngayon ko lang nalaman na kakaunti lang pala ang politiko talaga na sincere. Sincere. Karamihan ng mga politiko kaya tumatakbo. Dahil dun sa acronym na MAP. MAP, MAP. Masarap ang posisyon, masarap ang power, at higit sa lahat, masarap ang pera. Yun lang yun eh. Yun lang naman talaga incentive nila. Kaya kita mo, nandyan kung ano-ano na lang ang sistema para manatiling sila. Ginagawa nilang magastos ang eleksyon para sila. Pero tandaan natin, we're just passing through. Kahit mga politiko, we're just passing through. Yung bahay mong maganda, yung sasakyan mong maganda, 10 taon mula ngayon, posibleng giba na ang magandang sasakyan mo, ibang may-ari na sa bahay mo. Ang tanong, kapasok kaya tayo sa langit? Lalo na yung mga kahit katolikong nagbibinta sa buto sa eleksyon. Kaya, tandaan natin yung sinabi ni Bishop Joel Bailon. Hindi po pwedeng sabihin hindi makialam ang simbahan sa politika kasi ang politika po ay isang daigdig na kung saan merong moral component ang ginagawa doon. Merong mali, merong tama, may mabuti, may masama. At ang simbahan ay tinatawag na manindigan kung ano ang tama at ituwid kung ano ang mali at ano ang masama. So, hindi ko pwedeng sabihin na walang pakialam ang simbahan dito. Pag nasira ang daigdig, pag sinira ang kalikasan, pag binaliwala ang tunay na kapasyahan ng tao, mananalkid ba lang maupo at nakalud ang simbahan, sasabihin namin, Lord, hear our prayer, at wala tayo. At yung ibang mga katolikong nagme-message, huwag kayong bias. Bias tayo sa kasamaan. Ulitin ko, bias tayo sa kasamaan. Noong nagsagawa ng press conference ang hippie noon, na si Espinedo, dito sa Osamis City, isa sa mga binanggit niya, baka mayroong magbagong birthday umano sa fiscal o judge. Pero
Tanong lang, di po ba may si Fiscal Maravi patay, binarel, at nakarespondi ako agad habang nasa loob sa sakyan pa si Fiscal Maravi. Fiscal yan, hanggang ngayon, walang hostesya. Kaibigan natin na judge, dating seminaryan, Judge Pintak, nakarespondi din ako habang doon siya sa sakyan, binarel, patay. Oo. Walang hostesya. Nasa judiciary yan. Kaya, bias tayo laban sa kasamaan. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.